Okay, magandang hapon po sa bawat isa at sa lahat ng mga tagapagsubaybay mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayon po ay February 15, kahapon siguro ay marami ang nagdiriwang ng araw ng mga puso. No, pinagdiriwang at yung iba naman siguro sa bahay lang at yung iba naghintay na makatanggap ng regalo, okay? At yung iba naman ay nakatanggap, yung iba siguro wala. Kaya ngayong hapon ay nais kong magbahagi dito sa usaping patungkol sa pag-ibig. Okay? Sabi po ng talata na to, mga kaibigan, unang Juan chapter 4, verse 7 and 8, ito ang sinasabi ni Juan na sumulat, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Maring sagutin natin to sa ating sarili, no? Para sa iyo, ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Isa pong pagdiriwang ng February 14 para sa pag-ibig ay kakaibang pagdiriwang ito, no? Na nangyari sa ibang bansa na hindi pagdiriwang para sa mga may partner. Yung araw ng mga puso, kundi ang pagdiriwang ng February 14, mayroon pong nag-organize at ang dumalo po rito ay ang lahat ng mga magulang na mayroong mga anak na may kapansanan. Okay? May mga anak na kapansanan. Yun ang mga dumalo sa programa para sa pagdiriwang ng pag-ibig. Yung isa pong missionary doon na naanyayahan para magsalita para sa pag-ibig at magbigay ng encouragement sa mga magulang na nandoon. Matapos ang kanyang pagbabahagi, open na ang programa para sa pagbibigay ng mga testimonya, patotoo. Isang nanay mula po sa bandang likuran ay tumayo upang magbigay ng kanyang patotoo. Sa harap ng marami ring magulang na katulad niya na mayroong mga anak na may kapansanan. At nakuha niya ang testimonya ng nakakamanghat, nakakahanga ng testimonyang patotoo ng nanay na ito. Ang sabi po ng nanay na ito, nang malaman ko na kailanman hindi na maaaring maging normal ang aking anak, palagi akong nagtatanong, bakit ito nangyari sa akin? Sa simula, wala akong natamong kasagutan. Subalit, nang magtagal, dumating ang sagot sa akin. Ito ay upang maunawaan ko ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang matanggap ko ang aking anak sa kanyang kondisyon o kalagayan na patuloy na maglalaan ng oras sa pag-aaruga ng walang pinanghihinayangan. Subalit, hindi pa rito natatapos ang lahat, wika niya. Napag-isip-isip ko ang aking kapwa. Sabi niya, hindi ba natotoo na minsan nahihirapan tayong makisama sa kanila? Paano ang ating ginagawang pakikitungo sa masungit na kapitbahay? O sa kaopisinang liko ang pamumuhay? Sabihan ng pakialamera o magulang na mabagsik? Sa asawang mahirap pakitunguhan at sa kapatid na nanlalamang. Sa ganoong mga tao, hindi ba't nais mo na lamang na makaalpas sa kanila? Bakit ba ipinahintulot na dito ako mapalagay? Paano ito umaangkop sa plano ng Diyos para sa ating ikatututo? Walang may gusto ng ganoong sitwasyon at pilit iniiwasan ito. Ang hindi natin nakikita, ito ay mga ginintuang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos upang mag-ugat ang katangiang ito, ang pag-ibig. Isang bagay ang napagtanto ko. Sabi niya, ang katotohanan na hindi kailanman magustuhan mo ang isang tao kung ano siya upang iyong mamahal. Tulad din ng pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan. Subalit, mahal niya ang makasalanan.
Gayon din naman, maaari nating ibigin ang ating kapwa kahit pa nga namumuhi tayo sa kanilang ugali. Ito ang pag-ibig na kayang dumaig sa narimlan upang makita ang liwanag na nasa iyo. Sabi niya, sa aking pagtatapos, sabi nga, na walang matigas na puso na hindi naagnas ng pag-ibig. At ikaw, ang nais gamitin ng Diyos upang agnasin ang katigasan nito. Ang pinakabuod at hangarin ay huwag sana natin silang hayaang baliwalain, kundi buong pusong abutin natin ang ating kapwa na ito'y mapabuti. At huwag maging daan ang kanilang kalagayan o pagkatao upang ilagay natin, o pagkatao upang ilayo natin ang kalooban sa kanila. At iyan ang pag-ibig. Huwag nating kalilimutan na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay higit na matutuhan sa panahong mahirap umibig. Praise God. Ganda. Naunawan niyo po ba yung testimony ng nanay? Naunawaan niyo po? Grabe, ano? Ibang klase. Iba ang hugot ng kanyang masyadong malaman, madrama, makatotohan ng pagpapahayag niya para sa pag-ibig. Ang kwento ng testimonya ng nanay na ito, na nangyari, pinag-isipan ko, saan kumuha ng ganito katinding lakas ng loob ng pagmamahal ang babaeng ito? Saan niya ito minana? Kaibigan mga kapatid, gusto kong tuklasin natin ang pag-ibig na maywaga na pinaghugutan ng nanay na ito. Ang sabi ng Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Anong sabi diyan? Nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi po hinintay ng Diyos na maging mabuti ka muna bago kanya tinanggap. Hindi sinabi ng Panginoon na, anak, lahat ng ginawa mong mali, ituwid mo muna. Patunayan mo muna sa aking maging mabuti ka. Saka kita tatanggapin at mamahalin. Ang katotohanan ng hiwaga, ng hugot ng babaeng may pag-ibig, kinuha at ang pag-ibig na ito'y minana niya sa ating Panginoong Hesus. Na sa sandaling ikaw ay nandoon sa kalukuhan, nandoon sa kasamaan, nandoon sa napakarumi na mahirap ibigin. Pero doon ka piniling mahalin ng Diyos. At siya ang gumawa ng paraan paano tayo mapabuti. Yan ang tunay na pag-ibig. Paano niya ito pinatunayan, mga kapatid, ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon nang siya'y mamatay? Paano nagsimula? Nais kong basahin sa inyo ang isang talata dito at 4 na bagay ang gusto kong bigyan pansin dito sa hiwaga ng pag-ibig ng Panginoon. Na itong talata na ito, masasabi ko, ito yung pinaka-summarize ng buong kwento ng Biblia. Siguro masasabi ko, hindi pwedeng i-release ang Bible na to at hindi mabubuo ang kwento kung wala at aalisin ang isang versikulo na to. Mula sa simula hanggang sa dulo ng aklat na ito, ito ang bumubuo ng kabuang kwento. Ganito kahiwaga at kasikat ang talata na ito at malamang alam na alam nyo ang talatang ito. Ang Juan 3:16. Siya ang puso ng mensahe ng banal na kasulatan. Ano ang sabi rito? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapansin-pansin natin dito ang mga talatang ito, no? Yung salitang sapagkat gayon na lamang. Binigyan pansin dito anong klase, hiwaga at uri ng pag-ibig ng Diyos para sa mga tao na hindi karapat-dapat ibigin. Naalala ko, mayroon tayong awit dito sa church na gaano man kalayo, tama ba? Gaano man kalayo ang langit
ganun din ang pag-ibig mo ay para sa lahat. Ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayong gabi. 4 lang po to na mabilisan nating makita dito mula sa talata na makikita natin. Nagtatapos ba dito na sinabi niya sapagkat gayon na lamang? Ang tanong, paano niya ito pinatunayan? Pansinin niyo yung talata na ito, yung naka-highlights po na ito. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Una, gusto nyo na nais ko mabigyan. Paano niya pinatunayan ang pag-ibig na ito? Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Naalala ko yung testimony ng nanay na pagtanto niya ang pag-ibig, no, sa kanyang anak, ay ang kaya maglaan pa siya, ang patuloy na maglaan ng oras at pag-auruga ng walang pinanghihinayangan. Anong ibig sabihin doon? Siguro naisip niya, pag ang anak ko gumaling, makakapagtrabaho ako o ano man ang kanyang inisip. Pero nung makita niya, mukhang hindi ganun ang nangyari, kundi wala pa rin siyang pinanghihinayangan na ibigay ang kanyang buhay, oras at pag-aruga sa kanyang anak. Ngayon, anong nais na ipakita dito sa pag-ibig na ito na naangkin ng babae mula sa ating Panginoon? Una, ang tunay na pag-ibig ay pinapatunayan sa pagbibigay. Huwag nyo namang isipin na yung mister nyo o misis nyo hindi nagbigay kahapon ay hindi na kayo mahal. Kasi marami nang pinatunayan yan. Ayan ba? Huwag nyo namang isipin ganon. Pero ang tunay na pag-ibig ay pinapatunayan sa pagbibigay. At ang Panginoon, ang unang nagbigay halimbawa nito. Yung sinabi niyang gayon na lamang ang pagsinta niya, hindi tinapos sa salita lang, o sa naramdaman lang, kundi ipakinakita niya sa pagbibigay, ibinigay niya ang kaisa. Anong binigay niya? Pinakamahalaga. Ang at walang sino man na pwedeng makapagbago at makapagbigay ng solusyon sa problema ng mundo. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Siguro mga kapatid, no, ngayong hapon, maintindihan natin, kapag ikaw ay totoong nagmahal, hindi po issue ang magbigay ng anuman. Kaya nga, ang mga babae pag niligawan mo, hindi man lahat, pero talagang karamihan, kahit ilang I love you ang sabihin mo diyan, mahal kita, I love you, sabihin ng babae, patunayan mo. See, nakita nyo na po? Hindi lang sa salita, parang sinasabi ng babaeng niligawan, huwag sa salita, pakita mo yan sa gawa. Kaya ang ibang nanliligaw, magdadala ng chocolate, bulaklak, gulay, isda, bigas, lahat. Ibibigay lahat, pati lakas. Yung iba sa probinsya, iigib ng tubig, ipagsisibak. Kasi nanliligaw eh. Pupunta sa bahay ng nililigawan, ipagsisibak, yung mga magulang doon, iigib ng tubig. Kala mo, nagpapakatulong doon. See, kaya niyang ibigay yon. Bakit po? Dahil sa tawag ng pag-ibig. Ano ang sabi ng talata na ito sa unang Juan 3:18? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan gawa. Amen? Kung totoo ang pag-ibig na nasa iyo, ano ang hindi mo kayang ibigay para dito? Pag-isipan niyo yan. Amen po ba? Ulitin ko, kung totoo ang pag-ibig na nasa iyo, ano ang hindi mo kayang ibigay para dito? Sana po, maging tunay ito sa buhay ng bawat isa. Huwag lang maging bulag na pag-ibig. Pangalawa, balikan ko ang talata. Mga kapatid, sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pangalawang binigyan pansin doon, patunay ng kanyang pag-ibig, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya. Pansinin natin yan, upang ang sinuman sumampalataya, tumanggap sa kanya.
sa ibinigay ng Panginoon. Ano ang nais ipahiwatig dito? Pangalawa, nabigyang pansin ko sa hiwaga ng pag-ibig na ito. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay pagkakataon sa sino man nang hindi nagtatangi. Ang sabi po ng talata na ito, no? Kung mapansin natin, Matthew chapter 5, 46-47. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Kita nyo na? Pinapakita. Hinahamon tayo sa mensaheng ito, mga kapatid, ginigising tayo. Saan ba umiikot ang ating pag-ibig? Hanggang saan mo kayang magmahal? Hanggang kanino? Anong sabi diyan? Kung ganito raw ang uri ng pag-ibig natin, na ang mamahalin natin lang yung mga nagmamahalan sa atin, anong gantimpalang inasahan mo? Anong pinapakita diyan? Hindi ba ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? Kulang na lang sabihin, dito mga kaibigan, mga kapatid, wala ka ring pinagkaiba sa mga makasarili, magnanakaw, liko ang See? Yan maniningil ng buwis. Ano ang sabi ng 47? At gusto ko makita natin, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kay sa iba? Minsan po, na maraming mga taong simbahan. Pero bakit maraming na mga simbahang nanlalamig sa Diyos at hindi na nagawa ang trabaho ng simbahan? Kasi po, maraming taong simbahan, akala mo, banal sila lang yung banal, sila lang matuwid. Wala nang pakialam sa buhay ng kanilang kapwa. Mga kapatid, kung ang kaya nating ibigay ang buhay natin para lang sa mga kapatid na nandito, kaya mo lang ibigay ang panahon mo para sa mga taong ito na nandito sa church na ito o sa mga kapatiran natin. At hindi mo kayang magbigay ng panahon, pag-ibig para sa mga taong wala rito. Ano ang sabi diyan? Ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? O ano ang ginagawa ninyong mas kaibahan sa kanila? Saan tayo hinalintulad? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintel? Ng mga makasalanan? Ng mga pagano? Anong ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid? Ang Bible po, wag naunawaan natin. Pag naunawaan po natin na nabubulag tayo ng panahon na sinasabi nating mahal ko ang Diyos. Pero may mga taong hindi natin kayang harapin, hindi kayang bigyan ng panahon at pag-ibig. Wala tayong pinagkakaiba sa mga taong mga makasalanan. Kaya nga, anong sabi rito ng unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4? Sabi dito, no? Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano ito? Ibig niyang ang lahat. Ganito ba ang uri ng pag-ibig natin? Naalala ko yung kwento nung nanay, nakakaiba. Mula sa pag-ibig na may malaking hamon sa anak niya, dinala niya sa mga tunay na pag-ibig. Ganito ba ang uri ng pag-ibig? Mayroon ang mga Kristiyano. Ramdam mo ba to at nagsasabi ba ang puso mo na ibig ko? Hindi lang ako, hindi lang pamilya ko, hindi lang mga kapatid ko na nasa church ang maligtas, kundi nararamdaman ko, nais ko ring maligtas ang mga tao na nandyan na pwedeng mapahamak.
Pag-ibig. Gusto kong tingnan natin to. Nakaranas ka na bang husgahan ng kapwa? O hindi patas na pakikitungo? Ano ang iyong nararamdaman? Minsan po tayo, mapanghusga sa isipan. Malimit, nagsasabi tayo, hindi tama ang maghusga. Pero ang napakaraming hipokrito na sa loob ng simbahan, nanguhusga sa isipan. Kapag nakita ang isang tao, hindi yan si Sharon kasi sa isip niya, mukhang walang pag-asang magbago yan. Hanap tayo na mukhang matuwid-tuwid, mukhang mabuti. Yung mukhang disinte ang buhay. At mukhang mabait, makangiti. Mukhang ito ang makadiyos. See? Hindi ba't pagtatangi? Hindi ba't hinuhusgahan na rin natin ang pagkatao nila? Mga kapatid, mamulat tayo sa tunay na pag-ibig na gustong ipamana sa atin ng Diyos. Ang pag-ibig niya na ito, dahil ang tunay na may pag-ibig ang siyang makagawa ng misyon ng Panginoon sa lupa. Saan po natin nakuhang bersikulo sa Bible sa kanyang salita? Na ang kanyang pag-ibig ay para lang doon sa mukhang mabubuti at doon sa mga durugista, sa mga chismosa, sa mga babaero, lalakero, etc. ay hindi ito pwede sa kanila. Samantalang ang Panginoon po ay naparito, hindi para sa mga matuwid, kundi sa katulad nilang makasalanan na tulad din natin. Huwag po tayong mapanghusga. Ang mga drug addict, mahal ng Diyos yan, tulad mo rin. Ang mga kriminal, mahal ng Diyos yan, tulad natin. Hindi ba't marami ng mga kriminal ang binago ng pag-ibig ng Diyos? Hindi ba't marami ng mga chismosa, drug addict ang binago ng tunay na pag-ibig ng Diyos? Minsan po, bakit malungkot ang simbahan? Wala pong na-harvest kasi po mapanghusga ang kanilang isipan. Pag tiningnan ang tao, mukhang alanganin to, mukhang hindi to. Kapatid, kawalan niya ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagbabago sa puso ng tao, hindi tayo. Amen po ba? Pwede ang palakpakan natin ang Panginoon. Pakitunguhan natin ng mabuti ang ating kapwa. Tulad natin, mahal din sila ng Diyos ng walang pagtatangi o paghusga. Praise God. Hindi po ako makatagal ng tayo eh. At mayroon akong dinaramdam sa katawan. Minsan nahirapan akong tumayo, nahirapan umupo, nahirapan humiga. So, kaya kanina ho, nilalagyan nila ng upuan. Hindi ako kaya okay lang din naman pala. Masarap din naman pala mag-share na nakatayo lang dito. Nandito ka lang, tagang-taga ka lang. Okay din. Pero nahihirapan na yung pa ako. Okay? Pero salamat, may pag-ibig ang Diyos. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Balikan ko, pangatlo, balikan natin ang talata. Pangatlo, second to the last. Okay? Sapagkat ganyan lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, ano sabi diyan? Ay hindi mapahamak. Grabe yung hiwaga ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang aral na naisipakita rito ng Panginoon sa kanyang pagmamahal? Ang tunay na pag-ibig ay nagmamalasakit sa kaligtasan ng iba. Huwag tayo mga kapatid makakampante na ikaw na lang ang ligtas. O baka masaya ka na ligtas naman kami buong pamilya. Kanya-kanya na lang. Hindi po yan ang iniwan ng Lord sa atin.
at ang iniwan ng Panginoon sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Tayo ang ipinalalapit ng Diyos sa kanila. Inuutasan tayo ng Panginoon, lapitan at puntahan sila. Hindi sila ang lalapit sa atin. Sabi po ng unang Juan 3:17, tingnan niyo po ito. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay, ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Lilinawin natin, medyo bababaan natin para mas maunawaan pa natin. Kapag nakita ng isang Kristiyanong ligtas ang kanyang kapatid na nasa kapahamakan at kailangan ng tulong, ngunit pinagkaitan natin ng tulong, ang tanong, binubungkal dito yung pag-ibig? Masasabi mo bang ikaw talaga ay may pag-ibig? Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya sinarili. Ibinigay sa lahat. Bakit maraming simbahan ngayon ayaw nang mag-harvest, ayaw nang mag-evangelize, ayaw nang ipipili si Jesus? Baka naman nanlalamig na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Isipin nyo, baka naman nalalamig ka na sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig, ginagawa ang lahat. Mangyari lang ang inaasahan. Nasabi ko po to first and second, sasabihin ko rin sa inyo. Kung ako po ay isa sa mga tao na kailangang abutin, na naliligaw ng landas, nabubuhay sa karimlan, mas gustuhin ko pang maging kaibigan ang isa ring makasalanang tulad ko na hindi Kristiyano, kaysa naturingang mayroon akong naging kaibigang Kristiyano pero hindi niya ako inabot at pinagsabihan. Yan ang katotohanan. Maunawaan ko pa yung isang kaibigan ko, anong iaasahan ko na mabuting sasabihin niya sa akin, pareho kaming ligaw ng landas. Tanggap ko siya hanggang kapahamakan. Pero alam ko may isang tao na kaibigan kong nakakonek sa akin, na alam niya ang katotohanan nasa kapahamakan ako pero hindi niya kayang inabot nang sinabing mahal nila ang Diyos. Hinayaan nila ako mapahamak. Mas pipiliin ko pa ang kaibigang makasalanan kaysa mga taong nasa simbahan na hindi kayang ipahayag ang pag-ibig sa mga makasalanan. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon? Pag-ibig. Kaya nga sabi nung nanay, kanyang testimonya, pag nagkaroon ka nga naman ng kapitbahay na masungit, biyan ng pakialamera, magulang na mabagsik, okay? Kaopisinang liko ang pamumuhay, kapatid na nanlalamang, di ba't minsan gusto na lamang nating mapalayo sa kanila? Pero hinarap ito ng tunay na pag-ibig. Paano po? Verse 16. Dito natin nalalaman na ang pag-ibig, no,
inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya anong sabi po dito? Yung pag-ibig na ito sa kanyang pagmamalasakit ng walang pagtatangi, binigay niya ang sarili niya. Anong sabi rito? Pinagdadamot ba? Tinuturuan tayo dito para huwag tayong maging madamot. Kaya dapat din nating ialay. Ibigay mo rin yung buhay mo tulad ng Panginoon. Hindi sinabi ritong magkulong ka lang ng bahay. Hindi sinabing suluhin mo ang pag-ibig na to sa buhay mo. Kundi sabi, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid, sa ating mga kapwa na tulad din nating minahal din ng Diyos. Pastor, dapat ko bang sharean yung kaibigan ko? Mukhang ayaw naman makinig. Dapat. Yan ang sabi, kaya dapat. Yung teacher ko, dapat. Classmate ko, dapat. Ka-office work ko, dapat. Yan ang pag-ibig. Mga kapatid, tinanggap natin ang tunay na pag-ibig dahil ibinigay ang kanyang buhay. Wala siya. Tayo ang nagre-represent ng pag-ibig ng Panginoon para sa maraming taong makakilala ring tulad natin. Binalikan ko tong talata na ito. Para sa lahat, walang pagtatangi ang Diyos. Sabi rito, ito ang mabuti na kalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Mga kapatid, kung ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, baka naman pwede tayo maitala ang ating mga pangalan sa huling mga panahon na isa sa tumupad ng katuparan ng kasaysayan. Sa huling pagliligtas ng Diyos in the last days, tayo ang huling mga taong tatapos sa libro ng kasaysayan ng daigdig. Amen po ba? May tatala. Tayo pala ang tatapos nito. And last, no, mga kapatid, mamaya dito, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nagmamalasakit sa kaligtasan ng iba. Ganito rin ba ang pag-ibig na nasa atin? Na may pagmamalasakit na abutin sila. And last, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, basahin natin lagi, sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang nais ipakita dyan dahil sa pag-ibig niya na yan? Ang tunay na pag-ibig ay tiyak ang pag-asa sa buhay. Tinitiyak. Minsan po, ang pag-ibig lang ang nawawala sa atin. Kapag hindi mo kayang magbigay ng buhay sa isang tao, kung ikaw po ay walang kabuhay-buhay. Kapag nararamdaman mong hindi ka ligtas, baka ang kulang lang nawawala ka sa pag-ibig ng Diyos. Paano mo ibabahagi ang tunay na pag-ibig kung nararamdaman mo mukhang walang tiyak at tiyakan? Sabi po ng talatang ito, mga kapatid, unang Juan 4:16, naalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nanalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Anong sabi dito? Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nanatili sa Diyos. At ang Diyos ay nanatili naman sa Kanya. Mga kapatid, kung ang pag-ibig ng Diyos nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos at ang Diyos nanatili sa atin, walang taong magtatangi o mag-iitsapwera para hayaan ang mga taong pwedeng abutin. Ramdam mo, dahil sa pag-ibig ligtas ka, dahil yung kaligtasan na yan, ang pag-ibig ng Panginoon na sa atin at ang Panginoon na sa atin, ramdam mo yung pag-ibig na ito, itutulak ka ng Panginoon, anak, kaya mong ibigay
ang sakripisyo, oras para sa mga taong ito. Bakit po? Ligtas ka sa pag-ibig ng Diyos Tiyak ang kaligtasan mo. Sabi diyan, ang nanatili sa pag-ibig, ang Diyos na nanatili sa Kanya. Kaya nga, sabi ng Juan 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tinitiyak niya yun. Kapag ang Diyos nasa atin, nasa tamang daan ka, nasa katotohanan ka, at ang buhay ay nasa iyo. Kaya nga, may magandang sinabi rito sa aklat ng Roma na sinulat ni Paul. Sabi niya, Roma 8, gusto ko makita verse 38 at hanggang 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sa iba pong translation ay sinabi ron, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kahit ang kamatayan o ang buhay. Ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang katastaasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, kung nararamdaman mo parang ang layo mo, baka pakiramdam mo lang yan. Balikan natin ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Pakanasain ito ng bawat isa. At kapag nagawa natin ito, natitiyak ko, mga kaibigan, mga kapatid, lumalakas, no? Lumalakas po ang pag-abot na maraming simbahan ng maraming tao para ipakita at maramdaman nila ang tunay na pag-ibig ay nagmamalasakit sa kaligtasan ng iba. Sa buhay na pinagdadaanan mo ngayon, sa tingin mo, anong pinagdadaanan mo ang maaaring makapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos? Mayroon pong grupo ng mga kawal sa aking pagtatapos. Mayroon pong grupo ng mga kawal na pinamumunuan ng isang mabagsik na kapitan. Kainitan po ng mga komunista sa Romanya para pahirapan ang mga Kristiyano na nagtitipon. Kaya patago silang nagtitipon. Isang araw, may mga pagtitipon ng mga Kristiyanong patago, biglang dumating ang grupong ito na pinangunahan ng mabagsik na kapitan. At pinagbubugbog sila doon, pinagpapalo, pinahirapan para itigil nila ang kanilang ginagawang pagsamba sa Diyos. Nakita nung mabagsik na kapitan, meron doon na isang kabataan, binata, na maskwalado, malaking kabataan, matipuno. Malaki sa kanya, nakita niya. Isip-isip ng kapitan, ang kabataang ito bugbog na pero hindi lumaban. Bakit po walang makalaban? Kasi sa panahon ng kapag lumaban ka, hindi ka lang bubugbugin, papatayin ka na. Para huwag ka nilang patayin, hayaan mo lang bugbugin ka. Pahirapan ka. Kaya walang makalaban. Pero nakita niyang isang kabataan doon na malaki, matipuno. Nung makita ng kapitan, isip-isip ng kapitan, kapag ang batang ito, ang binatang ito, lumaban sa akin, hindi ako mananalo. Kita na hindi ako mananalo. Pero dahil sa mabagsik na kapitan, binalikan niya ang binata. Para lalong pahirapan, binugbog palalo nung kapitan na to. At ang sabi ng kapitan, ayaw ko nang makita kang muli. Makalipas ang panahon,
Lumusob uli ang grupo ng mga to sa panguna uli ng ah, malupit, mabagsik na kapitan. Ayon sa report sa kanila na mayroon nagkakatipon na naman. At yung pagkatipon na yon, nakita na naman niya yung lalaki, yung kabataan, yung binata doon sa pagtitipon. Nainis siya. Grabe yung galit niya. At yung galit niya na yon, binugbog uli lahat ng mga nandoon, pero higit na parusa ang inabot ng batang ito sa mabagsik na kapitan. Dinubli pa niya ang parusang iginawad. Subalit, ang batang ito nakatingin sa kapitan nang hindi man lang makitaan ng bakas ng galit o paghihiganti sa mabagsik na kapitan. Sabi ng kapitan sa kanya, "Galit ka ba sa akin?" Walang tugon ang batang ito. Talunan na po siya, bagsak na. Pagtalikod ng kapitan, may narinig siyang isang salita mula sa batang hirap na lalong ikinainis niya. Ang sabi ng bata, "Kung alam mo lang na mahal ka ng Diyos, kaya mahal din kita." Narinig niya na mahina. Binalikan ng kapitan ng bata at lalong hinambalos pa. Kasi ang gusto ng kapitan, lumaban yung bata. Mawala na, mamatay na yung bata. Ay, hindi lumalaban eh. At ang ginawa ng kapitan, lahat sila ipinakulong. Para wag na mga ikinulong nila. Kinabukasan, pinuntahan ng kapitan uli ang binatang ito, bagat bubog sarado yung makatayo. Pinarusahan pa ulit niya. Binugbog pa niya uli. Walang ginanti ang bata sa mabagsik na kapitan. Pagtalikod ng kapitan, isang mahinahong boses ang nabibitawan ng bata. Ganito ka tindi nung nabitawan ng bata na naririnig. Iba ang datingan sa kapitan. "Mahal ka ng Diyos. Mahal din kita." Nung umuwi po ang kapitan na ito sa kanyang bahay, hindi siya makatulog. Ang sabi ng kapitan na to, "Wala pa akong nakakita." Sabi niya, "Hindi pa ako nakakita ng ganitong katapang na tao sa mga kawal ko." Isip-isip ng kapitan, saan humuhugot ng tapang ang batang yon? Hiwagaan siya. Saan kumuha ng matinding tapang yung bata na yon? Hindi siya makatulog. Magang-maga pinuntahan niya ang bata. Pagsikat ng araw, pagpunta niya doon, nakita niya, pinahirapan ng mga kawal niya. Wala ng buhay, halos ang bata, pinahirapan at sumigaw siya. Itigil niyo yan. Tumigil ang kanyang mga kawal. Nilapitan po ng mabagsik na kapitan ang binatang ito. Pinunasan ang katawang naliligo ng mga dugo. At ang ginawa ng kapitan, binuhat ang binata at inuwi sa kanyang sariling tahanan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang pambihirang kwento na to, ang siyang nagpadurog at sumagot saan kumuha ng pambihirang tapang ang binatang yon. Nagawa ng batang ito, bakit po? Dahil nandun siya sa tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na hindi niya pwedeng isuko ang Diyos sa buhay niya. At yung pag-ibig po na yan, ang ginamit ng bata hanggang dulo sa kanyang buhay, hanggang kamatayan. Ang siyang nagpagnas, dumurog sa matigas na puso ng mabagsik na kapitan.
At nung nasa tahanan na, naging bukas ang kapitan para ipagpatuloy ng binatang ito ang kwento ng tunay na pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, naligtas ang mabagsik na kapitan. Kaibigang kapatid, hindi ba kayang baguhin ng Diyos ang mga taong nasa paligid natin? Kung makikita lang nila at naninindigan lang ang mga taong simbahan sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Higit na maraming mababago ang bansang Pilipinas kung ang mga simbahan, ang mga Kristiyanong naturingan mula Luzon, Visayas, Mindanao, manindigan sa tapang ng tunay na pagmamahal ng Diyos ay kayang baguhin ang tao. Sabi nga ng pinapakinggan ko sa 7 Auto DCS, para magkaroon ng bagong Pilipinas, bagong lipunan, kailangan ng mga bagong tao na binago. Amen? Sino ang inaasahan natin para sa pagbabagong ito? Wala ka, hindi ka politiko. Pero ang sikreto na pwedeng makatulong sa bansa, sa mga tao, ay ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Subukan nating huwag magtangi. Huwag ikulong ang pag-ibig na nasa atin lamang. Kundi walang pinipili na kaya ni Lord bigyan ng pagkakataon ng sino mang matigas para bigyan ng pagkakataon baguhin ng tunay na pag-ibig ng Panginoon. Amen? Yan ang tunay na pag-ibig. Kaibigang kapatid, ang lala ng mundo, kapag nagkaisa tayo, mababawasan at magbabago. Amen? Anong kailangan natin? Tunay na pag-ibig mula sa ating Panginoon. Meron pong awit, mga kapatid, dito, awitin ng worship team bago ako mag-pray. Tayo po tayo. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Puno ka sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw pag-asa. Yes, Lord Jesus. Lord, huwag niyong alisin ang pag-ibig na to sa amin. Amen. Yes, Lord. Kailan pa man sa puso't diwa tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikatin sa ating buhay, ipahayag ang pag-ibig niya. Yes, Lord. Sa ating kapwa, mula sa puso ng bawat sino man, iniligtas niya. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo
nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Yes, hallelujah. Lord, ngayong gabi, salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ito sa puso ng bawat nakikinig. Panginoon, lumabong, magbago, pabalik ang tunay na alab ng totoong pagmahal na kayang magbago sa buhay namin, sa aming kapwa, sa aming community, at sa bansang Pilipinas. Pag-ibig ang kaya, Panginoong, dumurog, maghugas sa anumang kasalanan ng daigdig. Lord, salamat sa iyong pagmamahal. Tulungan niyo po ang bawat kapatid na makita ang liwanag ng pag-ibig na ito ng marami sa buhay namin. Salamat po sa namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Tayong lahat magsabi ng Amen and Amen.